Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Maraming po salamat. Muli po akong naririto upang magbahagi ng salita ng Diyos. Salamat sa opportunity na binigay po na ating mentor na makabahagi po sa ating daily live streaming. At salamat din po sa bumubuo ng ating daily live streaming at punong abala po para asikasuhin ayusin ang ating mensahe na ibinababa po natin dito sa ating daily live streaming po. Salamat po kay Pastor Archie Basarte at sa kanyang bibahay na si Pastor Eugene. Muli po, bago po tayo magsimula, hinihiling ko po na tayo po yung sumaglit ng manalangin upang makasama po natin ang gabay at patnubay ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa mensahe ng ating pag-aaralan ngayong hapon po. Panginoon, maraming po salamat o Diyos sa hapong ito. Ang dalangin ko po, Panginoon, patuloy mo po kami pangunahan, pagharian, Panginoon, at ang dalangin ko po, Panginoon, buksan mo ang aming puso at isipan, ang aming espiritu, Panginoon, upang mag-ugnay, Panginoon, sa mensahe na naibanahis mo ibaba sa aming lugar. Salamat din po, Panginoon, sa mga nakikinig ngayon, Panginoon, ng aming daily live streaming, Panginoon, God Lord, na kung saan ay sa hapong ito, O God, ay hayaan mo na ang salita mo ang siyang mangusap at magbigay sa amin ng tamang direction o lugar na pwede namin isabuhay habang kami ay naglalakbay sa aming journey, Panginoon, sa bawat araw, bawat linggo na darating at bawat buwan, Panginoon. Salamat po, Ama. Pinupuri ka pa ng dadaki. Your word be exalted, your word be honored. Bless this afternoon, bless us, bless us, bless us. Salamat to God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So magandang hapon po sa ating lahat. Muli po ay tayo po ay mag-uusap at pag-uusapan po natin yung ating tinatalakay po. Ito po ay part 3 na po, no? Kamakailan po ay napag-usapan po natin yung part 1 and part 2. Ang una po natin pinag-usapan sa part 1 po ay pinakita po natin kung paano ang Panginoon ay bigay po tayo, no? Bigyan po tayo ng pamahalaan, no? Na kung saan ay pag-aralan po natin, no? Ano ba ang position natin, no? Ano ba ang dapat natin gawin para tayo ay para ma-invade po natin ang kingdom ng mundo ito. Kasi ang ating tinatalakay po ay kingdom invasion for wider platform. Pinag-aralan po natin na kung saan ay iba't ibang meaning po sa dictionary na ating pinag-uusapan patungkol po sa invasion. No? Invasion po, na pinag-usapan po natin, ay sa dictionary po ay pinakita po yung klase, no, ng kahulugan ng invasion po sa dictionary. Pero meron po tayong nais na ipakita na patungkol po dito sa ating pinag-aaralan na kung saan ang pinakita po natin dito na tayo bilang isang lingkod ng Diyos, ang ating assignment is to invade the kingdom of this world, to become the kingdom of the kingdom of God. Ito po, pinag-usapan po natin from this nandito po tayo sa kingdom ng mundo ito, pero kailangan po natin itong i-invade, no? Ayon doon sa sinasabi ng Biblia na tayo po ay bahagi sa kingdom invasion. Pinakita po natin dito na yung kahulugan ng invasion ay an instance of invading a country or region with an armed force or an incursion by a large number of people or things into a place of sphere of activity, or unwelcome intrusion into another domain. Pero pinakita din po natin dito na pinakamadaling kahulugan po ng invasion ay asking that domains. Merong hari na namamahala, no, sa political organized community or major territorial unit having a monarchical form of government headed by a king or queen, na kung saan ay isang lugar na pinaghaharian ng hari na kung saan o ng reyna na kung saan ay kinakailangan mapamunuan, no, mapamunuan na tama, no, yung pamumuno na kung saan na ang Diyos ang siyang naitataas. Pinag-usapan din natin yung platform, no? What is platform? A horizontal surface that is usually higher than the adjoining area, no? Sa kabila naman, elevated area next to railroad tracks for the boarding of trains. So, yan po yung mga pinakita natin. Ngayon, dito sa declaration of the principle of which a group of persons stands, especially a declaration of principles and policy adopted by a political party or a candidate, meaning a means or opportunity
to communicate ideas or information to a group of people, plan, and design. What to do to invade the kingdom? So pinag-usapan po natin. So sa Revelation chapter 11 verse 15, nire-review ko lang po yung pinag-aaralan po natin. The seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven which said, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and His Messiah, and He will reign forever and ever. So makikita natin, kinakailangan talaga na dumating ang panahon na ang kaharian ng Diyos ang siyang manguna at maghari dito sa mundo ito. So yan po, no? Napag-usapan natin na kung saan kung paano ipinakikita ng Panginoon yung mga assignment na meron po tayo. Pero lahat pong yan, hindi po natin magagawa. Kung hindi po natin magagawa, kung hindi po natin kilala sino ba ang pinaka-commanding officer natin, sino ba ang commanding chief natin, no? Kasi pwede nating pasukin ang isang area nang walang namumuno, pero parang magulo, parang hindi magiging maganda ang resulta nito kapag ginawa natin to. So kailangan alam natin kung sino ba talaga ang leader na siyang pwedeng manguna. Kasi hindi natin kayang i-invade ang isang lugar nang walang tayo lang, no? Sabi ng aklat ng Juan, apart from God, we can do nothing. So kailangan makilala natin sino ba ang pinaka-commanding officer natin, sino ba commanding chief natin. So number one, pinakita natin doon is knowing God, no? Kailangan natin ng Diyos na ating naglilingkuran. At nakita na po natin, na pinag-usapan po natin kamakailan, na sabi ito, is omnipotent God, all-powerful God, no? So, siya yung may-ari ng langit at lupa, siya ang may gawa ng lahat ng bagay, at naniniwala ko, nang gaya ng sinabi ng Psalms 115, verse 3, our God is in heaven, and He does whatever pleases Him, no? Na pinapakita niya na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay na makakalugod sa Kanya, no? Pangalawa, na pinag-usapan natin dito, bukod sa omnipotent God, He is omniscient, the all-knowing God. No, kilala po natin siya na kung saan ay siya yung nakakaalam ng lahat ng bagay. No? Pangatlo, na pinag-usapan natin is omnipresent God, no? Na pagkakilala natin sa Panginoon, siya ay kahit saan dako, pwede kang manalangin, pwede kang magpag-usap, pwede mong hilingin yung gabay at patnubay mo tungo dun sa nais mong gawin sa araw-araw, no? At ang tanging paraan ay kilala mo na ang Diyos na pinaglilingkuran mo, na kahit saan ka man dako, pwede mo siyang kausapin, pwede mo siyang makasalamuha, no po? So yan po yung ibang mga napag-usapan. Nire-review ko lang po kayo. Then at this time, yung part 2 na pinag-usapan naman po natin, no? Napag-aaralan po natin, ay yung kapangyarihan na ibinigay po sa atin ng Panginoon ay nawala. No po? Nawala po yun is because dahil ninakaw ng kaaway, no? Ninakaw ng kaaway yung kapangyarihan na yun. Kaya yung ating identity na kung saan ay binigay ng Panginoon sa atin yung mandato na pamahalaan. Ang sabi nga sa Genesis chapter 1 verse 26-30, ang sabi doon, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals and over all creatures, no? That move along the ground. So God created mankind in His own image, in the image of God. He created them, male and female. He created them, no? At tapos ano ang mandato ng Panginoon na pinakita ng Diyos? God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. So yung ating identity na ginawa ng Panginoon sa atin, ipinakita sa ating Panginoon, yung klase ng buhay na ibinigay ng Diyos sa atin, yung klase ng authority meron tayo, ay yun ang ninakaw ng kaaway. Kung makikita natin dito na talagang matindi yung assignment, na malawak yung assignment na pinakita sa atin ng Panginoon dito. At ang sabi ito, then, sa verse 29, then said, I give you every seed bearing plant of the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it, they will be your
food, no? Yun yung, kumbaga, kung meron mga assignment na binigay ng Lord sa atin, meron din pagpapala na pagkukuhanan ng blessing na tayong makukuha kung mapapamalaan natin ng maayos. As a verse 30, and to all the beasts of the earth, and all the birds in the sky, and all the creatures that move along the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food, and it was so. So, lahat ng yan ay na-create ng Lord. Kaya lang, ang problema na nangyari sa atin ay nawala yung ganong klase ng identity. No? Nawala, ninakaw ng kaaway. Kung sa pinakita natin ito, we're created according to His image. So, pinakita natin, ano ba ang image ng Panginoon? No? Ano ba yung pinapakita ng image ng Panginoon? Tayo ang nagre-represent, no, ng dominion, power, and authority. No po? Yan po. We are representing the dominion of God, the power of God, and the authority of God. So, ibig sabihin, ang ating imahe, no? Ang imahe, no, na pinakita ng Diyos sa atin ay yung kanyang kapangyarihan, no, yung kanyang authority. So ano po ang likeness naman na pinakita ng Panginoon sa atin? We are created according to His image and likeness. Yung pagiging likeness naman ng Panginoon natin sa Panginoon naman natin ay ito yung sinasabi ng Bible sa 1 Peter na sinasabi niya na we are created to become righteous and holy. Kinreate tayo ng Panginoon to become righteous and holy. So ibig sabihin, our likeness is yung katulad ng kakahalintulad ng Diyos sa atin, yung mamuhay tayong matuwid, banal, at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, no? Pagiging righteous natin. So yan po ang likeness ng Panginoon. Kaya lang, mula nga po nang nangyari ang trahedya na kung saan ay pagnanakaw o pangingialam ng demonyo sa ating buhay, nawala na po yung authority na yon, no? Nawala na po, ninakaw po ng demonyo yung authority na yon. Kaya ang nangyari sa atin ay naging sunod-sunuran po tayo sa demonyo. Nawala yung identity natin. Kaya ang nangyari, ano nangyari? Kahit na sa bulate, takot na tayo. Kahit sa mga maliliit na insekto, takot na tayo. Kahit sa ipis, takot na tayo. Nawala na yung kapangyarihan, yung identity natin, no, na pamahalaan ay subdue. Ang sabi, isubdue itong buong daigdig na to. Pero nawala lahat yun nung ninakaw ng demonyo ang karapatan na mamahala. Kaya ang nangyari ay kahit sa maliit na insekto, natatakot na tayo. Yung ipis, pwede mo naman tapakan para mamatay. Kinailangan mo bang sumigaw at magtatatalon? Kinailangan mo bang magtititali? Bakit? Kasi yung kapangyarihan, yung authority, nawala na. Kaya pati na rin sa pakikipag-usap sa kapwa mo tao, pakikipag-usap mo sa ibang tao, ay nawala na yung karapatan mong magsalita. Nawala na yung karapatan mong magbahagi. Nakakaroon ka na ng takot. Bakit? Kasi ang nasa isip mo ay baka hindi ka pakinggan, baka hindi ka intindihin, o baka walang makinig sa'yo. Pero yung karapatan yun, yung kapangyarihan yun na magbahagi o magbahagi ng salita ng Diyos, ay ibinigay na sa atin. No? May kapangyarihan na tayo. The problem is, ninakaw ng demonyo ang authority iyon sa atin. Ngayon, anong ginawa ng Panginoon? No? Ibinalik po yun ng Panginoon sa atin na dapat malaman na natin ng ang ating identity ay tayo ay mga anak ng Diyos, tagapagmana ng Diyos, no? Kasama ni Kristo. So marami pong bagay po na pinag-usapan po natin, no? Ni-restore po ng Panginoon lahat ng mga ninakaw ng demonyo sa atin. Sabi nga ng ating mentor, sabi niya dito sa, if a person is in the domain of rulership of God, he should not worry or fear. Hindi dapat siya matakot o mag-alala sa lahat ng kanyang pangangailangan. In all aspects of his life will surely be provided by God, and he will receive this during the time when he need it. So, yan po yung word of wisdom na ibinigay sa atin ng ating mentor. Sa ating identity, no? Kailangan makita natin bilang mga anak ng Diyos ay tayo po ay merong kapangyarihang mamahala. May kapamahalaan po tayo.
Dadaan ko na po tayo sa ating part 3. No? Binilisan ko lang po ang pag-review para dito sa ating part 1 and part 2. Dito na po tayo sa part 3 po. No? Sa part 3 po na ating pag-uusapan ay knowing the process of preparation. Sa isang pong labanan, sa isang gera, hindi po agad-agad pag sinabing mag-gera tayo, gera agad. Both parties mayroong paghahandang ginagawa. Kung pag-uusapan natin ang giyera ng Russia and Ukraine, parehas silang mayroong ginagawang paghahanda during their time na sila ay nag-umpisang maglaban. Ganoon din ang Hamas and Israel. Ang Hamas and Israel, bago sila nagkaroon ng talagang digmaan, bagamat nasupresa ang Israel, pero meron pa rin preparation na ginawa. Itong Hamas, bago niya labanan ang Israel, gayon din ang Israel, bago siya magbalik ganti sa Hamas, ay meron din po silang preparasyon ginawa. So, kailangan, bawat preparation ay naka-indicate dito kung ano yung mga gagawin nila, ano yung mga tamang, kung kamusta ang kanilang weapon, kamusta yung kanilang gagamitin na panglaban, sasapat ba sa ilang panahon ang kanilang pakikipagdigma, sasapat ba sa ilang panahon na sila ay yung pagkain ba nila ay sasapat sa ilang buwan, sa ilang taon na sila ay makakakain sa kabila ng walang supply na pagkain dala ng giyera. So lahat ng yan ay pinag-aaralan at pinagpaplanuhan mo nila. Hindi po yan basta-basta nag-usap na giyera tayo, laban tayo. Hindi po yan katulad ng bata na kapag nag-away, naglaro-laro, maya-maya away na. Tapos pag nag-away, maya-maya wala na. So hindi po ganun eh. Marami pong estratehiya na kanilang pag-aaralan bago po nila lubusan na talagang lusubin o pasukin ang area. Ngayon po, pag-uusapan po natin dito yung knowing the process of preparation. Kailangan makita natin, mapag-aralan natin yung proseso ng paghahanda. Sa Daniel chapter 1, verse 1 to 3, in the third year of reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles from the temple of God. This he carried off to the temple of his God in Babylonia and put in the treasure house of his God. Then the king ordered Aspiras, chief of his court official, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family and nobility. Young men without any physical defect, handsome, sa verse 4 and 7. Young men without any physical defect, handsome, no? Pogi katulad ko, gwapong katulad ko, knowing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and literature of the Babylonians. The king assigned them the daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years, and after that, they were to enter the king's service. Among those who were chosen were some from Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. The chief official gave them new names to Daniel, the name of Belshazzar to Hananiah, Shadrach to Mishael, Meshach and to Azariah, Shadrach to Mishael, Meshach and to Azariah, Abednego. But to Daniel, not to defile himself. So verse 8 to 11, but to Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. He asked the chief official for permission not to defile himself this way. Now, God had caused the official to show favor and compassion to Daniel. But the official told Daniel, I am afraid of my lord, the king who has assigned your food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men? Your age, the kings would then have my head because of you.
Daniel then said to the guard, whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. He agreed to this, tested them to 10 days. At the end of the 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. So the guard took away their choice food and the wine they were to drink and gave them vegetable instead. So verse 17 to 19, to these 4 young men, God gave knowledge and understanding to all kinds of literature and learning, and Daniel could understand visions and dreams of all kinds. At the end of the time set by the king to bring them into his service, the chief official presented them to Nebuchadnezzar. The king talked with them, and he found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the king's service. Verse 20 to 21, in every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better. So verse 20 to 21, in every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. And Daniel remained there until the first year of the king Cyrus. So makikita po natin dito na kung paano yung sa istorya po na bago sila dumating sa punto na sila ay muling maglingkod, no, bilang bahagi na maglilingkod sa kaharian, ay dumaan sila sa matinding proseso ng paghubog, no? May mga paghubog na talagang pinagdaanan bago ito mangyari, no? So meron tayong 7 mountains or 7 sphere of influence na ituro sa atin ni Pastor Wilbert Butian, yung ating mentor, na kung saan itong 7 mountains na to or 7 sphere of influence na to ang siyang magiging area, no, area ng ating i-invade, no, na pwede nating pasukin. At dito sa bagay nito, dito natin makikita yung mga proseso na dapat nating panghawakan, mga proseso na dapat nating sundan para yung process ng preparation ay makita po natin dito. Sa 7 mountains ito, sabi nito, sa 7 mountains meron po tayo tinatawag na arts, media, and entertainment, no? Anong area ng sphere of influence na dito ka? Tingnan po natin dito sa sphere of influence ito kung saan ang area na dito. Business o sa economy, church or religion, doctors, health and science, education, family, or government. Anong sphere of influence ka involved na pwede mong makita yung tamang proseso na dapat mong lakaran para sa lahat ng area na iyong pamumuno na kailangan mong gawin para sa bilang lingkod ng Diyos, bilang kinatawan o bilang ambassador ng Panginoon. A doctor practicing their profession according to what they learn. Kung ang doktor nga po ay nagpa-practice ng kanyang profession, kung ano ang kanyang natutunan. Hindi lang po doktor, kahit na ang engineer ay nagpa-practice kung ano ang kanilang natutunan. Sinasanay nila ang sarili nila, i-upgrade yung kanilang kakayanan patungo po doon sa nais ng Diyos para sa atin. Naalala ko nga po noon na napakinggan ko Pastor Wilbert, yung kung yung dentista nga nag-upgrade, na yung karayom dati ay parang didos, ang laki, ang haba, na pag nakita mo, hindi ka mamamatay sa sakit ng ipin, mamamatay ka sa nervyos dahil matatakot kang ma-injectionan nung iringgilya na gagamitin para magkaroon ng pampamanhid. Pero kung nag-upgrade nga po ang dentista na ngayon ay pahid-pahid na lang at pagka na medyo nagmanhid na, kumapal na sa kanila i-injectionan ng napakaliit din ng iringgilya na gagamitin po, ay talagang hindi ka naman tatakot. Kumbaga kung gusto mo na mapabunot, ay kung nakita
nakita mo yung mga ganong klase paraan ng pagbunod, gusto mo pabunod mo na lahat. Kahit wala naman tira sa ipin mo, hindi ka na matatakot. Unlike before, na pag nakita mo yung iringgilya ng dentista ay mamamatay ka sa nervyos dahil sa nervyos lang, sa makita mo yung iringgilya na yun ay talagang titirik ng mata mo sa takot. Pero ngayon, pag nakita mo na ang nurse ay medyo maliit lang ang karayom at yung paraan ng kanilang pag-injection ay pinapamanhid muna ng papahid-pahid na gamot pagkatapos sa injectionan ay baka sabihin mo sa doktora, Dok, bunutin mo na lahat ng ipin ko. Huwag mo na itira. Magpapustation na lang po ako para wala nang sakit ng ipin. So, pwedeng ganun ang mangyari dahil sila ay nag-a-upgrade. Ang mga driver din po, nag-a-upgrade din po. Dati, ang pagdadrive po ay manual lang. Ngayon may automatic na. So lahat po ng area ng buhay nag-upgrade at nagpa-practice sila according sa kanilang natututunan. At kung titignan natin, bago nangyari yun, may mga proseso na dapat silang lakaran. At dito sa ating pinag-uusapan, makikita natin dito na may mga area ng buhay na kailangan nating makita na tayo bilang lingkod ng Diyos, bilang anak ng Diyos, bilang tinawag ng Diyos, o bilang mga kumikilala kay Kristo, dapat alam natin kung anong area tayo napapalago. Saan area tayo napapalago? So sa seven sphere of influence, saan mo ipapractice yung iyong authority? Ito yung ating sphere of influence. At bilang bahagi ng katawan ni Kristo, yung identity natin bilang anak ng Diyos, dapat tayo ang nakaka-influensya, hindi dapat tayo ang na-influensyahan. Sa social media, sa arts and entertainment, nakikita natin dito na ang daming nai-influensyahan ng social media. That's supposed to be, dapat tayo nakaka-influence. Ang problema lang is, tayo ang nai-influensyahan ng social media. Kaya ano nangyayari? Marami ngayon ang mga kabataan na mahirap nang abutin dahil kontrolado na o manipulated na ng social media. Hindi na natin kayang sakupin yung kanilang isipan, hindi na natin kayang sakupin ang kanilang mga desisyon dahil every time na meron tayong balak gawin para sa ikabubuti nila, kontrolado na sila ng mga kung ano-anong mga pinapanood nila sa social media. So, marami po yan na pinakikita natin, na makikita natin maging sa business, sa economy, maging bahagi tayo ng pag-unlad ng ating ekonomiya. Ngayon, paano tayo magiging bahagi ng ekonomiya sa ating business? No? Paano tayo magiging matuwid? So may mga proseso na dapat tayong tignan kung paano ang gagawin natin. Bilang mga negosyante, ano ba ang dapat natin gawin para maging ma-impluwensya o maka-impluwensya po tayo ng mabuti na makikita ang Kristong sinasamba natin sa buhay natin bilang isang mga negosyante. Sa church, sa religion, nakikita po natin na talagang karamihan sa mga churches ngayon. Praise the Lord, glory to God, dahil makikita natin yung pag-unlad ng kaalaman ng mga nasasakupan natin. But karamihan po, hindi po lahat ng churches ay ganun nga ang nangyayari. May mga churches po na talagang minsan ay nagsasuffer din po sa mga iba't ibang klase ng aspeto ng problema. Paano tayo makaka-influensya? Doctors, health and science, sa education. Ako po ay may anak na teacher. Bilang pastor, praise the Lord, biniyayaan po ako ng anak na ngayon ay nagtuturo na po. No? Na kung saan ay siya po ay ginagamit na sa kanyang sphere of influence. But hindi ito mangyayari kung walang word na ibinigay ang Diyos sa atin para lakaran natin. Yung proseso ng preparation na napakahaba, napakatagal. Hindi agad na pagkatungtong niya ng elementary, high school, college ay tapos agad.
nagturo agad siya. Hindi, marami pang proseso na pinagdaanan. At biyaya ng Diyos ngayon, at ako'y nagpapasalamat, dahil sa pasalamatan ng Diyos, na ngayon ay naging lead passer na rin ang aking anak, na kung saan ay pwede na siyang magkaroon ng lisensya sa pagtuturo. Pero marami pong proseso yun, hindi lang po basta ganun po kadali. Dumaan pa siya sa pag-review, dumaan pa siya sa kung ano-ano mga pwedeng gawin para lamang makapasa sa licensure ng pagtiteacher. Family. Yung family natin, kagaya nga pa ng muna kong tinuro sa inyo, yung ating identity bumababa, kaya kahit ultimo ating pamilya ay hindi natin mapahamalaan. Kahit yung ating anak, hindi natin makontrol. Bakit? Kasi yung identity natin bilang isang tinawag ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos, at bilang kumikilala kay Kristo, nawala at bumaba na ang ating mga identity dahil sa ginawang pagnanakaw ng demonyo sa atin. Yung image natin and likeness ng Panginoon sa buhay natin ay hindi na natin maipakita. Bakit? Kasi kontrolado po tayo ng kaaway. Pero praise the Lord and glory to God, dahil kay Kristo, binayaran niya tayo ng napakamahal na halaga, napakamahal na bayarin, no? Na kung saan ay tinubos niya tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Government, gobyerno, ito po ay napaka-isa po rin po ang sphere of influence na dapat natin lakaran, no? Na kung saan sa gobyerno po ay hindi po ibig sabihin na porque pastor ka ay wala kang pakialam sa gobyerno. Hindi po ibig sabihin na ikaw ay pastor ka na lang sa loob ng 4 na sulok ng simbahan. Ako po bilang pastor, natutunan ko po, mula po nang ako ay kumonek, no, sa SCB, natutunan ko po na makialam sa gobyerno. Hindi po ibig sabihin na kung ano yung makikialam ka. Hindi po. Ang tinutukoy ko po ay bilang pastor, meron din po kung tungkulin dapat gampanan sa ating gobyerno. And praise the Lord, and glory to God, malaking bagay po na tayo po bilang mga lingkod ng Diyos, dapat bukas po ang ating isipan. Bilang mga tinawag na pen, dapat bukas po ang ating isipan patungkol dito. Huwag po nating sarhan ang ating isipan na tayo ay pastor lamang sa 4 na sulok ng simbahan. Tayo po ay pastor ng ating komunidad, tayo po ay pastor ng ating barangay, tayo po ay pastor ng ating munisipal, ng ating taong munisipal po. So ano po ibig sabihin? Bilang mga pastor, tayuan po natin ang ating sphere of influence dyan sa lugar na yan. Dapat nakaka-influensya po tayo. Po? Malaking bagay po na meron po tayong pagkakataon na magamit po ng Panginoon sa lahat ng area ng buhay sa mundong ito. Po? Israelites were captives and oppressed during the Babylon Empire. Makikita po natin na matindi yung pinagdaanan ng mga Israelita. They were oppressed, they were captives by the Babylons during the Babylon Empires. Anong hirap kumilos, gumalaw, kapag ikaw ay under oppression, under captivity ng isang nagre-reign na kaharian. So, makikita natin dito sa aklat ng Jeremiah 29 verse 1. This is the text of the letter that the prophet Jeremiah sent from Jerusalem to the surviving elders among the exile, and to the priests, the prophets, and all the other people Nebuchadnezzar had carried into exile from Jerusalem to Babylon. Mula sa Israel, dinala sila sa Babylonia. And yung pakiramdam na bitbit ka ng ibang lahi, bitbit ka ng ibang bansa na kumbaga tawag dito ay parang bihag ka ng ibang lahi. Dadalhin ka sa kanilang lugar. Mula doon sa lugar, yung kulturang nakasanayan mo, yung kulturang lagi mong ginagawa, mababago, malilipat ka sa ibang bansa, sa ibang lugar, na ibang kultura, and at the same time,
under captivity ka pa, nabihan ka ng isang panibagong pamunuan. So, mahirap pong kumilos. Mahirap pong kumilos pag under oppression po. Talagang sa kalagayan po ng mga Israelita, tayo po ay hindi, kumbaga kung ako po sa posisyon na yun, na hindi ko po magagawa na magampanan yung aking pupulin dun sa sphere of influence under the captivity and oppression of the Babylons. So, kaya makikita natin dito na nasa verse sa aklat ng Jeremiah 29 verse 10, sabi, this is what the Lord says, when 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. So it took 70 years bago magkaroon ng tunay na kalayaan ang mga Israelita. Ang hirap ng ganun. Na palabang ang layo pa ng tatakbuhin mo, gagayin mo bago pa dumating sa punto na maramdaman mo at maranasan yung tunay na nakaginawaan, tunay na kalayaan. Pero dito, kinakailangan niyang sundin. Kinakailangan nilang magpasakop doon sa leader na ibinigay ng Diyos sa kanila. Bagamat against sa kanilang kalooban, against isa sa proseso na talagang inire-ready tayo ng Lord na matutunan natin tanggapin yung katotohanan na tayo bilang isang lingkod na Diyos, dapat matuto tayo magpasakop sa sinumang mga taong ibinigay ng Diyos para sa atin. Tayo bilang mga lingkod ng Diyos o bilang mga pastor, meron pong kinalaga ang Diyos para sa atin. At tayo naman din itinalaga ng Diyos para sa mga miyembro natin. Dapat matutunan tayong galangin at respetuhin ng mga taong nasasakupan natin. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa atin para sa kanila. So, iyan po yung mga dapat natin tignan. At sabi nito, it took 70 years, 72 years. Imagine that, 70 years bago pa makumpleto at pag nakumpleto yung 70 years doon pa lang magkakaroon ng talagang kaginawaan, kalayaan ang mga Israelita. So, gaano kahirap yung ganung sitwasyon na matagal na panahon na ikaw ay kinakailangan magpasakop. Sa puntong yun, mga kapatid, hindi ho biro proseso yung uhubarin mo ang pagkatao mo para magpasakop sa leader na tinalaga ng Diyos sa iyo. Hindi ganun kadali na huhubarin mo ang profession mo, yung kaalaman mo, yung kakayanan mo para magpasakop sa tinalaga ng Diyos sa iyo. Lalo't alam mo na mas mahusay ka, mas magaling ka doon sa taong yan. Lalo't alam mo na medyo kung titignan natin mas mataas yung learning standard ng buhay mo kaysa doon sa taong magpapasakupan mo. Napakahirap mo. Kaya, praise the Lord, salamat mo sa Diyos dahil napakaganda ng proseso na binibigay ng Diyos sa atin. Proseso na kung saan tayo ay bilang mga anak ng Diyos ay matutong magpasakop sa sino mang itatalaga ng Diyos sa atin. So, paano natin malalabanan? No? Paano tayo magtatagumpay sa mahabang panahon na magpapasakop? We have to position ourselves to prevail from the captivity of worldly culture. Kailangan maposisyon natin ang ating sarili mula sa pagkakasakop sa atin ng mundong ito, sa kultura ng mundo ito. Kailangan mapagtagumpayan natin. Maposisyon natin ang ating sarili, mapagtagumpayan yung kultura ng mundo ito mula sa nakasanayan mo, mula sa nakabiyasahan mo. Sa tagal ng panahon na ikaw ay nanatili sa mundong ito, bago ka nakakilala sa panahon, bago ka na born again, napakahabang panahon na pinagdaanan na ikaw ay kontrolado ng kultura ng mundo. Ngayon, paano mo ipuposisyon ang sarili mo to prevail from the culture of this world? Napakalaking bagay, no? Napakahirap na sitwasyon na kinakailangan meron kang dapat isakripisyo. You must take the risk, no? Na kailangan makita mo, na kailangan ma-take mo yung risk na kung saan nahirap yung nakasanayan mo, nakakabiyasahan mo, na tanggalin at ilipat yung sarili mo sa panibagong posisyon para magwagi ka.
At ano ang proseso kailangan natin gawin? Ang sabi ng Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world. So you have to position yourself na hindi ka mahawa o hindi ka madala ng pattern ng mundo ito. Hindi ka dapat madahagip ng kultura ng mundo ito. But be transformed by the renewing of your mind. Kinakailangan matransform tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isipan, sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mindset. Lagi ko nga po itong sinasabi na ang pinaka-battleground mo ng buhay ng tao ay ang ating isipan, ang ating mga desisyon. At sa totoo lang po, pag-isip mo pa lang ng umaga, merong nakagad battle. May battle na nakagad kakarapit. At ang battle na yan ay yung desisyon mo kung anong gagawin mo sa bawat araw tuwing ikaw ay gigising. Ano ang battle mo? Mananatili ka ba matutulog na lang, maghapon o magdamag, or kinakailangan mong bumamon? Magdidesisyon ka. There is battle sa ating isipan. At ito ang isa sa dapat natin ma-control o ma-prevail. We have to prevail. Yung ating yung pattern ng mundo ito ay hindi tayo madala. Sa paraan na kung saan yung ating mindset, yung ating isipan ay mabago. Magkaroon ng pagbabago. At ang sabi ito, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Ito yung tama at kalooban ng Panginoon. Tamang, perfecto kalooban ng Diyos. Yung mabago ang buhay natin. You have to prevail, you have the position to prevail sa paraan ng pagbabago ng iyong pananaw, sa paraan ng pagbabago ng iyong direction, sa paraan ng pagbabago ng iyong kultura. Na dating kulturang makamundo, ngayon ay kulturang makalangit. So, yun po yung mga bagay na dapat natin makita. At dito sa Daniel chapter 1, verse 8 to 11, sabi ito, but Daniel resolved not to defile himself with a royal food and wine. Alam niyo ba, ini-imagine ko, habang minimeditate ko to, ini-imagine ko, anong sasarap ng pagkain ng hari? Imagine, mapabilang ka, mapasama ka sa pakakainin, na kung saan yung pagkain mo ay pagkain ng hari, pagkain ng mga royal blood. Abay, napakalaking pribilehiyo makasama ka sa pagkainan ng hari. Mapabilang ka sa pagkain ng hari. So, di ba, ang sarap tignan, pero anong ginawa ni Daniel? Ang ginawa ni Daniel, mas minabuti niya na huwag ma-defile nung masasarap na inaalok ng mundo ito. Alam niyo, sa totoo lang, maraming mga magagandang bagay na pwede ialok ang mundo sa atin para ma-define yung ating pananampalataya. Pwede naman natin makampanya na hindi tayo na-define. Hindi na-define yung faith natin, hindi na-define yung pagsunod natin sa Diyos. Pwede natin makuha, ma-avail ang lahat ng yan. Maging masuluri lang tayo sa kalooban ng Diyos. Ang sabi nito, but Daniel resolved not to defile himself with a royal food and wine. And he asked the chief official for permission not to defile himself this way. May paraan para huwag kang ma-defile. You have to decision kung ano ang dapat mong gawin. Pagbibigyan mo ba ang sarili mo na lahat ng gusto mo ay makuha mo sa mundo ito? O bibigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo lumayo sa alok ng kaaway sa mundo ito? Kapatid, mga anak, mga nakikinig ngayon sa live streaming na to, nasa sa inyo ang desisyon. Kayo po ang magdidesisyon ng inyong buhay. And whatever decision you make today, it will result tomorrow. Magre-resulta ito sa bukas. Ano bang decision nyo ngayong araw na to, magre-resulta ito sa darating na hinaharap. Kaya, kayo po, nasa sa inyo pong plano, nasa sa inyo pong desisyon. Yung pwedeng mangyari sa inyo bukas. Kaya, dito sa ginawa ni Daniel, nag-decision siya na yung kanyang decision, bagamat mahila, parang nakakatakang
ikaw naman ay parang takam ka, sarap ka doon sa kinakain nila. Pinapanood mo sila. Tapos habang nanonood yung kumakain sila ng mga karne, ng mga masasarap na pagkain, mga prutas, may wine pa, ikaw naman ay nagtsatsaga sa gulay, nagtsatsaga sa tubig. Gaano kahirap ang desisyon na yun? Tatakam ka. Nag-i-crave ka sa masasarap na pagkain, pero mas ginusto mong kumain nung pagkain tugma para sa pangangailangan. Kaya kapatid, this is the process of preparation. Kinakailangan alam mo sa sarili mo yung limitasyon na meron ka. Alam mo sa sarili mo kung paano mo ilalagay ang mga bagay nito para ikaw ay magkaroon ng magandang resulta yung iyong nilalakaran. Proper planning and preparation are necessary for accomplishing any significant task. Yung tamang pagpaplano at paghahanda ang kailangan para matapos natin yung bagay na ibinigay o assignment na ibinigay sa atin. So maraming mga kailangan dapat gawin. Sa 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 6, although we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight, we are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. And He will be ready to punish every act of disobedience once your obedience is complete. Kapatid, mga anak, kaibigan, mga nakikinig ngayon sa stream na to, there is battle in our mind. May mga matitinding labanan tayong makakaharapin. At isa sa pinakakalaban natin yung sarili natin, yung ating mga desisyon. Ngayon, ang sabi dito ni Pablo, hindi tayo nakikipaglaban ng katulad ng pakikipaglaban ng mundo ito. Nakikipaglaban tayo, nakikipaggera tayo, na kung saan ang kalaangang panglaban natin ay salita ng Diyos. Para sirain ang anumang stronghold o kuta ng kaaway sa buhay natin. At isa sa mga kuta ng kaaway sa buhay natin ay yung mismong mga sarili natin. So we have to position yourselves to demolish the stronghold sa buhay ng bawat isa sa atin. Every Christian, bawal mananampalataya, ay may mga kuta ng kaaway sa buhay natin na hindi pa talaga totally nawawasak. May mga pride, yabang pa sa buhay natin na hindi pa totally nadidemolish. Kaya minsan napakahirap natin sumunod. Kung minsan napakahirap natin isuko ang ating buhay kasi may mga stronghold pa tayo na hindi pa po natin na isusurrender. But this time, you have to position yourself to prevail from the culture of this world. Second, learn from the Word. Matuto tayo sa mga salita ng Panginoon. Kailangan matutunan natin ang salita ng Diyos. At napag-aralan na natin sa ating mentor, na mayroong purpose of the Word. Yung purpose of the Word na to ay yung sinasabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. All the Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So verse 17, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ulitin ko muli, 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, all Scripture is good, is God-breathed, hininga ng Diyos. Hininga ng Diyos, inspired by God. Ngayon, dahil inspired by God, hindi nangangahulugan na puro tampering lang ang ituturo sa atin. Hindi nangangahulugan na puro inspiration lang ang idadalo sa atin. May mga pagkakataon na ang salita ng Diyos ay kinakailangan tayong turuan, kinakailangan tayong i-review, kinakailangan tayong i-correct, kinakailangan tayong hubugin ayon sa gusto ng Diyos sa atin para maging thoroughly equipped po tayo for every good work.
So ito po yung isa sa kapamaraanan ng Diyos sa atin na kinakailangan pagdaanan natin. Kinakailangan mahubog tayo kasi sabi ko nga sa inyo kanina, meron tayong nakasalayan sa mundong ito. Hindi ganun lang kadali na mawawala yon. Hindi ganun kadali na mapagtatagumpayan natin yon. Darating talaga sa punto na ang ating pagdadaanan ay kinakailangan meron tayong dapat na bitawan. Meron tayong mga bagay na dapat natin isuko at para mapagtagumpayan natin ang kultura ng mundong ito. You have to take the risk. No? Kinakailangan mong i-take yung risk na yon para makuha mo ito. At dito sa bagay na yan, kinakailangan makita natin yung purpose of the word na yon. Ang purpose of the word is teaching. Number 1, teaching. Bakit tayo tinuturuan? Para matuto tayo sa kanyang salita. Para mahasa tayo sa kanyang salita. Para masanay tayo sa kanyang salita. We learn from the word. Matututo tayo sa kanyang salita. Rebuking, breaking of the heart. Kaya tayo nire-rebuke, binabasag yung puso natin, sinesircumcise yung puso natin, sinutuli tayo ng Diyos yung ating puso sa pamamagitan ng kanyang salita. Masakit, yes, oo, masakit. Pero ang sabi ng Biblia, rebuke is better than secret love. So, ano ibig sabihin? Pag nare-rebuke tayo, ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos, mahal tayo ng sino mang taong nagbibigay sa atin ng masasakit na salita na galing sa Diyos para tayo ay matuto, para tayo ay mahubog, para tayo ay mabago, para maging totally equipped po tayo for a good work. At ang sabi ito, correcting, breaking of cockiness, of conceitedness. Pagkabasag ng katigasan ng ulo natin, pagkabasag ng pagiging pasaway natin, kinokorek tayo, inaayos tayo ng Diyos, na bagamat hindi tayo sanay ng ganung bagay, hindi tayo sanay ng lagi tayong kinokorek, lagi tayong tinatama, pero we need to undergo the process of preparation. Kinakailangan maproseso tayo, kinakailangan masanay tayo, kinakailangan mahubog tayo, kinakailangan pagdaanan natin ito. Kasi kung hindi natin ito pagdadaanan, paano tayo magiging totally equipped para sa mabubuting gawa ng Panginoon? Para sa paggawa ng mabuti. Kapatid, mahabang proseso ang kailangan pagdaanan natin. Then pangapa, training. Sa training, hindi ho ganun kadali lang. Alam nyo kapatid, kung hindi ka nakalagpas sa teaching, then maganda na teaching mo, ganda, praise the Lord. Wow! Ang pastor, nakaka-bless yung turo mo, nakaka-bless. Then pag nireview ka na, aray. Grabe naman si pastor, ang nakakasakit naman ng turo. Lagi na lang akong, parang ako, hindi pinatatamaan. One time, this last Christmas Thanksgiving namin, nagtuturo ako, ang tinatalakay ko about Christmas is worship, ay merong kabataan na lumapit sa akin, at sabi sa akin ay, Pastor, parang ako po ata ang pinatatamaan niyo. Kasi, sabi ko, bakit naman? Kasi parang sa akin kayo nakatingin, tapos yung sinasabi niyo, parang ako lang ang kausap ninyo. Sabi ko, hindi, nagkakamali ka. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Kung tinatamaan ka, praise the Lord dahil meron na itatama ang Diyos sa iyo. Mapalad ka, matuwa ka dahil meron magtatama ang Diyos sa iyo. And glory to God. Glory to God. Sa biyaya po ng Diyos, kahit pa paano, hindi po nawala yung relationship namin ng kabataan na yun. No? Ano ibig ko sabihin? Kinakailangan matanggap po natin yung salita kahit masakit. No? Kasi kinakailangan mabasag ang puso natin. Sa correcting, kinakailangan mabasag yung katigasan ng ulo natin. Yung pagiging pasaway natin, maayos. Kung hindi ka makalagpas sa tatlong ito, paano ka papapasok sa training? Kung hindi ka nakagraduate sa tatlong ito, teaching, correcting, rebuking, paano ka papapasok sa training? Ang training is a long process. It's a long process. Mahabang proseso ito. Hindi ito bukas makikinig ka, then pagkatapos magpakaroon na mahabang panahon wala na. Hindi. Dadaan ka sa mahabang proseso para ka rin nag-aaral ng mula elementary, high school, college, and pagkatapos mo nag-aaral ng college, meron ka pa rin pag-aaral ng seminars o may mga pabagay ka pa rin pag-aaralan. Ganun po ang training.
gawin sa'yo is to discipline you. Para disiplinahin tayo. Kaya tayo tinitrain para disiplinahin tayo. Bahagi po ng pagtitraining ay yung pagdidisiplina sa buhay natin. So, yun po yung mga proseso na kailangan natin gawin. No? Pangatlo pong proseso, transforming lives. Kinakailangan mabago ang kabuuang buhay natin. Magkaroon po tayo ng pagbabago. Romans chapter 2 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed. But be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Hallelujah. Hallelujah. Be transformed. We have to transform ourselves. We have to transform our lives. Kailangan mabago ang buhay natin. Kailangan mabago ang direction ng buhay natin. Kailangan mabago yung pananaw natin sa buhay. Kasi kung hindi mangyayari yan, walang magandang proseso na makukuha tayo para ma-invade natin ang kingdom ng mundo ito. We have to invade the kingdom of this world for a wider platform. But in order for you to invade the kingdom, you have to undergo the process of preparation. And one of the process of the preparation, you have to transform. Kailangan makita nila that you are unique. Kakaiba ka. Hindi ka lang basta-basta. Unique ka. Kailangan makita nila na sa lahat ng taong nakakasalamuha, ikaw ang kakaiba. Mayroong makikitang pagbabago sa buhay mo. At yun ang isa sa gagamitin ng Diyos to invade the kingdom of this world. Hallelujah. Hallelujah. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, and the old has gone, the new is here. Ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay siya ng bagong nilalang. Wala na dating pagkatao at siya'y bago na. So sa mga tuwid, kung ikaw ay na kay Kristo na, that you are under the rulership of Jesus Christ, kinakailangan yung lumang mong pagkatao, yung lumang Edward, yung lumang ikaw ay dapat hindi na makita. Dapat ang makikita sa iyo ay yung bagong ikaw, yung bagong Edward. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. 2 Corinthians 5:20, we are therefore Christ's ambassadors, and though God were making His appeal through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Kapatid, mga anak, mga nanonood ngayon ng daily live streaming, sinasabi ko po sa inyo ito, that we are representing God's images and likeness. We are representing the dominion, power, and authority of God, and we are representing righteousness and holiness of God. We are the ambassador. So bilang ambassador, dapat namumuhay tayong matuwid sa harapan ng Diyos. Bilang ambassador, dapat namumuhay tayong matuwid sa mundong ito. At dapat na i-represent natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Na i-represent natin si Kristo sa buhay natin. Hallelujah. Ang sabi ng ating mentor, it takes life to form life. It takes life to form life. Bago mo mabago ang buhay ng iba, dapat buhay mo muna ang una mong baguhin. Naghahanap ka ng respeto ng iba, pero kung hindi mo kaya respetuhin ang sarili mo, paano ka rin respetuhin ng iba? Naghahanap ka ng pagbabago ng buhay ng iba, pero kung ang buhay mo hindi nababago, wala rin silbi. Hindi mo makikita ang pagbabago sa buhay ng iba. Ikaw muna, kapatid. Tayo muna. Sarili muna natin. We have to transform our life. We have to undergo the process of preparation. Maraming salamat. Ako po'y naniniwala na nais ng Diyos na ang lahat ng ito ay mangyari sa atin. At praise the Lord, salamat po sa Panginoon dahil muli tayong napagbigyan na makapagbahagi ng salita ng Diyos. At ako po'y naniniwala, isa pong malaking bagay po ito na pwede nating makuha
para may pamuhay at sa gayon ay maging bahagi tayo for kingdom invasion. Kingdom invasion. So muli, tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat, Panginoon, sa mensahe na binigay mo po sa amin. Lord, ang dalangin ko po ay maging buhay ito, maging laman ito sa amin. Hindi lang po kami tagapakinig, kundi taga sa buhay ng salita. Hayaan mo po, Diyos, na may pamuhay po namin ang bawat salita na aming napakinggan. Hayaan mo po, Panginoon, na maging buhay ito sa araw-araw namin pamumuhay. Muli, maraming salamat o Diyos sa aming mentor, Pastor Wilbur Gutial, na siyang nagturo sa amin at nagbigay ng platform para makapagbahagi ng salita mo. Ganyan din, Panginoon, sa bumubuo ng SCB Daily Streaming, mga technician, Panginoon, technical, Panginoon, walang iba si Pastor Archie Basati at si Pastor Eugene, Panginoon, na nagsasaayos ng mga record at report na ito, Panginoon. Lord, maraming po salamat, pagpalain po, Panginoon. Maraming salamat, pinupuri ka po ng darakina. You are worthy exalted, you are worthy honor. Siya po natin, papalin po sa salamat, to God be the glory. In Jesus' name we pray, Amen. Muli, God bless po sa ating lahat. God bless you. God bless us all.